Bale, Education 7, Quarter 3, Learning Competency 6B, nahihinuhan ang wastong paggamit ng tubig at enerhiya, katuwang ang kapwa, ay paggampan sa tungkuling tumulong sa pagtitiyak at pagpapanatili ng mga ito. Bakit nga ba mahalagang gamitin ng bawat isa ng tama ang tubig at enerhiya? Isa ito sa ating mga sasagutin sa araling ito. Pagsusuri ng mga sitwasyon. Sa mga susunod na slide ay magpapakita ako ng mga sitwasyong maaaring naranasan o nakita mo na at sagutin ang mga sumusunod. Ano ang iyong gagawin kung ikaw ang makakita ng pangyayari na inilahad sa sitwasyon? Bakit mahalaga na tama ang iyong gagawin sa mga sitwasyong matutunghayan? Ibahagi sa klase ang iyong sagot. Unang sitwasyon. Naiwan ng iba na nakabukas ang gripo sa banyo nang walang gumagamit. Ikalawang sitwasyon. Nakikita mo ang kapatid mo na nagsasabon ng plato habang patuloy ang daloy ng tubig mula sa gripo. Ikatlong sitwasyon. Naiwang nakabukas ang ilaw at bentilador sa silid-aralan kahit wala ng klase. Ikaapat na sitwasyon. Nakita mo ang tatay mo na gumagamit ng hose upang maglinis ng sasakyan. Ikalimang sitwasyon. May butas na tubo ng tubig sa inyong barangay, ngunit walang nag-uulat nito sa barangay officials. Ika-anim na sitwasyon. Ang buong pamilya ay mahilig magbabad sa aircon sa buong araw. Ikapitong sitwasyon. Ang mga kasama mo sa bahay ay hindi nag-a-unplug ng mga appliances kahit tapos na silang gumamit. Ikawalong sitwasyon. Habang nasa online class, ang laptop, TV at iba pang gadgets ay sabay-sabay na naka-on kahit hindi ginagamit. Ikasyam na sitwasyon. May nakita kang mga nagtatapon ng basura sa kanal na maaaring maging dahilan ng pagbaha sa inyong lugar. At ikasampung sitwasyon. Tanghali na ngunit lahat ng ilaw sa silid ay bukas pa. Bilang mga tao, lahat tayo ay umaasa sa tubig at enerhiya upang mabuhay at makapamuhay ng maayos. Ngunit alam ba natin kung paano ito pangangalagaan? Ang pag-aaksaya ng mga yamang ito ay may malaking epekto, hindi lamang sa atin, kundi pati sa ating kapwa, sa kalikasan, at sa mga darating pang henerasyon. Kaya't ngayong araw, pag-uusapan natin kung bakit mahalaga ang wastong paggamit ng tubig at enerhiya at kung paano tayo makakatulong sa kanilang pangangalaga. Maraming dahilan kung bakit tungkulin ng bawat isa ang gamitin ng wasto ang tubig at enerhiya. At ito ay ang mga sumusunod. Una, limitado ang ating tubig at enerhiya. Ikalawa, ang ating mga gawa ay may epekto sa iba. Ikatlo, tungkulin natin ito sa susunod na henerasyon. Ikaapat, ito ay nakatutulong upang maprotektahan ang kalikasan. At ikalima, nakatutulong ito sa pagpapababa ng gastusin. Ang tubig at enerhiya ay mahalagang yaman na may limitasyon. Bagamat tila palaging may umaagos na tubig mula sa ating gripo at patuloy na may kuryente sa ating mga tahanan, ang totoo, limitado ang supply ng mga ito. Halimbawa, maraming anyong tubig sa Pilipinas ang nasisira dahil sa polusyon, sobrang paggamit at kapabayaan. Sa kuryente naman, karamihan ng ating enerhiya ay nagmumula pa rin sa fossil fuels na may limitasyon rin at nagdudulot pa ng pinsala sa kalikasan. Kaya't bawat isa ay may responsibilidad na gumamit ng wasto at responsable upang mapanatili ang mga yamang ito. Ang bawat aksyon na ginagawa natin sa paggamit ng tubig at enerhiya ay may direktang epekto sa ibang tao. Kapag nag-aaksaya tayo ng tubig, maaaring maubusan ng iba, lalo na ang mga nasa lugar na hirap makakuha ng malinis na tubig. Halimbawa, sa panahon ng tagtuyot, ang mga magsasaka ang unang naaapektuhan kapag walang sapat na irigasyon. Sa enerhiya naman, ang labis na konsumo ay maaaring magdulot ng power outages na nakasisira sa negosyo, paaralan at pang-araw-araw na buhay ng maraming tao. Kaya't mahalagang tandaan na ang ating wastong paggamit ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ikabubuti ng lahat. Tayo ay may pananagutan na isecure ang kalikasan at likas na yaman para sa mga susunod na henerasyon. Ang tubig at enerhiya na ginagamit natin ngayon ay hiniram lamang natin mula sa kanila. Kung patuloy tayong mag-aaksaya, ano pa ang matitira para sa kanila? Halimbawa, ang mga kabataan sa hinaharap
ay maaaring magdusa mula sa kakulangan ng tubig o sobrang init ng mundo dahil sa mataas na konsumo ng enerhiya ngayon. Kaya't tungkulin natin maging mabuting tagapangasiwa ng mga yamang ito at siguraduhing may sapat na tubig at enerhiya na magagamit nila sa kinabukasan. Ang paggamit ng tubig at enerhiya ay may negatibong epekto sa ating kalikasan. Kapag mali ang pagtrato natin sa tubig, mas maraming polusyon ang napupunta sa ating mga ilog at dagat na nagiging sanhi naman ng pagkamatay ng mga isda at iba pang hayop. Sa paggamit naman ng enerhiya, ang labis na pagkonsumo ay nagpapataas ng carbon emissions na nagdudulot ng global warming at mas matitinding bagyo o tagtuyot. Sa pamamagitan ng wastong paggamit tulad ng pagtitipid sa kuryente at pagpapanatiling malinis ng ating anyong tubig, nakakatulong tayo sa pagsugpo sa mga problemang ito. Tayo ay may responsibilidad na alagaan ng kalikasan dahil tayo rin ang nakikinabang dito. Ang pagtitipid sa tubig at enerhiya ay hindi lamang nakakatulong sa kalikasan, kundi may direktang benepisyo rin ito sa atin. Kapag hindi tayo nag-aaksaya ng tubig, bumababa ang ating bayarin sa tubig. Sa paggamit naman ng energy-efficient appliances at hindi pagbababad sa kuryente, nababawasan ang ating electric bill. Isipin ng ganito, kung lahat tayo ay magtitipid, mas maraming pondo ang maaaring ilaan para sa iba pang pangangailangan tulad ng pagkain, edukasyon o kalusugan. Sa ganitong paraan, hindi lamang tayo nakakatipid, kundi natutulungan din natin ang ibang tao dahil mas marami tayong napagkakasya. Ang wastong paggamit ng tubig at enerhiya ay hindi lamang tungkol sa personal na benepisyo. Ito ay isang kolektibong tungkulin para sa ikabubuti ng ating kapwa, kalikasan, at mga susunod na henerasyon. Kapag nagtutulungan tayo, masisiguro natin ang sapat na yaman para sa lahat. At hanggang dyan na lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Nawa ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!